hindi pa makumpirma ng pamahalaan ang mga naging reklamo ng mga biktima ng lindol sa Mindanao, partikular na sa Davao de Oro, Davao City tungkol sa di umano'y mga expired at kakaibang mga relief goods na kinukonsumo ng mga nasalanta. Lumabas kasi sa mga balita sa ilang mga pangunahing payagan online na ang mga naibahaging mga relief goods na galing o may tatak ng China ay spoiled goods na, at sa makatuwid, hindi na ito dapat pa ikonsumo ng mga tao dahil magiging sandi lamang ito ng pagkakaroon ng sakit sa taong makakain ito. Pero pinabulaanan ito ng gobyerno sa pangunguna ng DSWD na ang lahat ng mga ipinamamahagi nilang relief goods ay dumadaan sa mga masusing pag-uusisa bago ito pamimigay sa mga taong nasalanta ng mga sakuna. Dagdag pa rito, wala pa raw silang natatanggap na tulong mula sa China nitong mga nakarang araw mula na magkaroon at tumama ang lindol sa Mindanao. Ang mga naturang tulong mula sa China ay nauna nang ipinamahagi sa mga nasalanta ng lindol sa Cebu 2 linggo na ang nakakaraan, at ito ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga dalubhasa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. At sa katunayan, wala naman daw naging problema sa mga nasabing relief goods at nauna na itong naubos 1 linggo na ang nakakaraan. Sabi ng DSWD, wala pa silang ipinamamahagi sa Davao de Oro at mga karating probinsya ng mga relief goods mula sa China, at ang lahat ng mga ito ay nanggaling sa main headquarters ng DSWD sa Maynila na kinuha naman sa mga lokal na kumpanya sa bansa tulad na lamang ng mga canned goods, noodles, kape, asukal, gatas at bigas. Samantala, nakapreposisyon na ang mahigit 500,000 family food packs sa buong Mindanao para sa mga apektado ng magkasunod na lindol sa bayan ng Manay, Davao Oriental. Ayon kay Department of Social Welfare and Development DSWD spokesperson Undersecretary Irene Dumlao, mahigit 7,000 family food packs ang nakapreposisyon sa Davao Oriental, habang mahigit sa 100,000 family food packs naman ang nakapreposisyon sa DSWD Field Office 11. Ani ni Dumlao, dinala na sa Davao Oriental ang kanilang mobile command center at mobile kitchen para sa mga hot meals. Hanggang alas 6 ng gabi, nasa 12 evacuation centers aniya ang kanilang minomonitor. Samantala, bukod sa ikalawang bugso ng pamamahagi ng family food packs, magsisimula na rin ang emergency cash transfer para sa mga apektado naman ng malakas na lindol sa Cebu. Sa kabilang banda, tinanggal na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang tsunami warnings matapos ang magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Manay, Davao Oriental nitong alas 7 ng gabi ng Biyernes, October 10. Isinigawa ang anunsyo ng PHIVOLCS dakong alas 11 naman ng gabi nitong October 10 matapos na walang anumang abnormal na paggalaw sa sea level monitoring stations nila sa Bislig City at Tandag City sa Surigao del Sur. Una nang inerekomenda ng ahensya ang agarang pagpapalikas ng mga residente sa lahat ng mga naninirahan malapit sa karagatan, lalo na sa mga lugar ng Surigao del Sur, Davao Oriental at Surigao del Norte. At kung matatandaan, nitong umaga rin ng Biyernes nang tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa karagatan ng Manay na nagdulot ng tsunami waves na hanggang 30 cm ang taas sa Tandag City. Subalit, hindi ito kinakonsidera ng PHIVOLCS na ang mga ito ay mapaminsala o isang litimong tsunami na katulad sa mga tumama sa Japan nitong mga nagdaang taon na niyaring din ng 7.6 magnitude na earthquake.